Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro live. Good evening po, Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Well, Yusek, ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral files? Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga facts na kay Yusek Cabral ay isinumiti na po sa ombudsman. So, ayan na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumite para po bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so just to clarify po, alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral files at alam na rin po ng palasyo itong Cabral files na ito? Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral files. Okay. So lahat naman po ng dokumento, kung ano man po yan, at kung anong po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumite na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas o yung iba doon ay kaparehas sa sinasabing Cabral files, so hayalan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. But the President is already aware of the Cabral files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Kasi tinutumbok yung palasyo po dito. May binabanggit na ES, no? Na apparently ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral files. Kasi nga po, kung siya po mismo ay hindi pa niya ito ma-authenticate dahil hindi niya po nakikita kung ano mga nilalaman ito, so definitely hindi lang po siya makakapagbigay ng sapat na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. But he is aware of the Cabral files, the existence Sino of it. po? The President po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po nakita ng Secretary Vince kung ano yung Cabral files. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento. Kung Cabral files masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumite sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot, kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan, dapat lang po maimbestigahan. Do you have any information po sa kasalukuyang investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Ito kaya nasilip na nila? Something to that effect? Wala po akong personal na knowledge kung nasilip na po nila o nadetalye na po nila. Dahil kamakailan lamang po ito na isumite. Nung ipinag-utos po ng ombudsman, agad naman po sumunod ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Vince. So kung nakita po nila ang detalye po, hindi ko po masasagot. Okay, but I'm asking that ito pong information tungkol sa Cabral files kasi whether may statement kayo na dapat alamin kung saan nanggaling itong lumalabas na Cabral files ngayon. And whether, kung tama po yung pagkaunawa ko sa sinasabi nyo, well, ang hawak na dokumento galing sa DPWH na forward na sa ombudsman. Okay, so whether parehas itong pinag-uusapan nating dokumento na finorward ni Sec Vince sa ombudsman at yung Cabral files, it's up to the ombudsman to determine that. Ano po? Kung tama ang pagkaintindi ko sa inyo. Sila na po mag-authenticate since naipasa po lahat mga original files ay naibigay na po sa ombudsman. This includes mga dokumento po ng mismong DPWH na magsasabi tungkol sa allocable and non-allocable funds na sinasabi po ni Yusek Cabral noon. Kung meron nag-exist po, kung may nag-exist po dyan at ito'y naaayon naman sa files mula sa DPWH na files po ni Yusek Cabral, so makikita naman po ito ng ombudsman. Okay, handa raw po makipag-cooperate dito si former ES Bersamin. Yun po yung nakalagay sa statement niya. At kasunod nga kasi lumabas yung ES code na nabanggit doon sa files. Ano po kayang masasabi nyo rito? Maganda po yun. Maganda pong gesture po yan mula po kay former ES na siya po mismo ang nagpapasinungaling sa sinasabing Cabral files kung saan inilagay yung kanyang pangalan. Hindi po kasi natin masasabi kung inilagay lang ito o talagang request niya dahil itinatwa po niya na ito'y talagang galing sa kanya. So maganda po talaga na malaman natin kung may lang nag-name drop lang po o talagang
Merong mga taong sangkot po diyan. So, mas maganda po talaga maimbestigahan. At yun na rin po, at open po si ES Bersamin para po mapatunayan niya na hindi po siya nagsagawa ng itong klase mga request. May mga ugong-ugong po, Yusek Claire, ng possible cabinet revamp come 2026. May kinalaman po ba ito sa pagkakasangkot ng ilang mga cabinet members dyan sa Cabral Files, sa mga allocable funds galing sa DPWH? Sa ngayon, George, wala pang nakakarating sa akin kung magkakaroon ng balasahan. Siguro after New Year, kung meron man, baka makapag-report agad ako. Pero sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin. Okay, but Yusek, ano po yung update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko? Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko, pero lumampas na. Maraming nang babash, ano? Maraming nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas-rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako na may mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. But can you tell us your timeline? Well, tapos na po magpasko. Magno-New Year na. What should we expect? Kasi po, syempre naiinip yung taong bayan because we're talking about billions of pesos na nawala sa pondo natin. Ano po? And everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your... Yeah. Can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ng kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yan ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairekomendang i-file sa Sandigan Bayan or sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan. So, wag po sila mainip at hindi ko mainuutusan wag mainip. Na nakakainip naman talaga kapag wala pang nakakasuhang malalaki na mga politiko na nababanggit. Pero tandaan natin, lagi tayo may due process. Hindi pwedeng ura-urada ang pag-file, tapos pagdating pa lang sa Sandigan Bayan, hindi pa nagkakaroon ng arraignment, dismiss na yung agad ng kaso. Hindi gugustuhin ng Pangulo yan. Na mate-technical because kakamadali. Kailangan ng due process dito, pero nasa ombuds po yan, hindi lang po probable cause ang kailangan dito. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin talagang dokumento ay sapat para makonvict ang isang inaakusahan. At sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya ang nangyayari, sabi nga niya,
6 months ago, wala tayong nakitang ganito. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para malabanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Hindi ba sila nainip sa 6 na taon na walang napanagot sa ghost projects na sinabi na ni dating Pangulong Duterte na meron as early as 2020, ghost projects. May kickbacks bang na ibalik nung panahon na yon? Meron bang nasampa ng kaso sa panahon na yon? So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Hindi ba? So, Yusek, ano na lang yung aasahan ng publiko sa Marcos administration para sa 2026? Assurance that the budget is clean. Kasi po, ngayon, yung BICAM na-ratify na nila na wala pong lalabas na susunod na Cabral files o mga kagaya nito, allocables, non-allocables. At maayos ang pagbibigay ng proyekto sa mamamayan. Yes, oo, yan naman din ang gusto ng Pangulo. Kaya nga sinimulan niya itong pag-iimbestiga nito at sinabi niya na mahiya naman kayo dahil ayaw niya po ng hindi magandang budget for this 2026. At inutusan niya po ang team na tignan po lahat kung ano man yung nabago sa NEP para po kung merong questionable dito ay maaari pong aralin o ma-i-veto po kung hindi ito naaayon sa prioridad na programa ng Pangulo. But So, asahan po nila, mas marami pa pong aksyon para malabanan po ang korupsyon sa bansa. Are you confident na mapipirmahan po itong 2026 budget o yung GAA bago matapos ang taon? Actually, yun po ang gusto ng Pangulo. Aha. Pero kung ang pagsumiti nito ay bukas po ba, na-ratify, Aha. pag isinumiti po yan, it will take 1 week. Mhm. So, kung 2 days lang po, mukha sa ating nakikita, it will take 1 week para po maisa-isa yan at maaral po. Hindi po kakayanin ng 2 days kasi medyo late po na ang pag-ratify. So the reenacted budget is possible? It can be. It can be. Hindi I do want to speculate. But sinasabi nila, kung 29 ito maibibigay sa Pangulo, yung enrolled bill, at aaralin in a week, mukhang kapos ng 2 days. Oo, kasi malinaw naman po sa sinasabi nyo na gustong busisiin ng Pangulo ang laman ng GAA 2026. And 2 days will not be enough. And Yes. anyway, maraming salamat po sa inyo, Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro for those clarifications. Maraming salamat, George, at sa lahat na nakinig sa atin. Salamat Happy po. New Year po.